Si Sherry Rasmussen ay bata, matagumpay at bagong kasal na babae na naninirahan sa Los Angeles kasama ang kanyang asawang si John Rotten. Nagsimula siyang pumasok sa kolehiyo sa edad na 16 at sa kalagitnaan ng kanyang 20s, isa na siyang direktor ng nursing sa Glendale Adventist Medical Center. Bilang isang maganda at masiglang babae, inilalarawan siya ng mga kaibigan at pamilya bilang taong may kakayahang magdala ng liwanag sa isang silid. Nakakahawa ang kanyang kasiyahan at positibong pananaw. Marami rin ang nagsasabi na labis ang pagmamahal ni John Rotten sa kanya at tila nakikita niya kay Sherry ang pinakamahusay na versyon ng kanyang sarili. Ganoon din ang naramdaman ni Sherry para kay John. Mabilis at walang alinlangang nahulog ang loob nila sa isa't isa noong spring ng 1984. Pagkatapos ng ilang buwan, ikinasal sila noong November 1985. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang masayang relasyon bilang mag-asawa. Hindi man lang umabot ng kalahating taon. Sa umaga ng February 14, 1986, umalis si John Rotten mula sa kanilang condominium sa Balboa Boulevard upang pumasok sa trabaho sa bago niyang kumpanya sa larangan ng engineering. Si Sherry ay nakatakdang magbigay ng isang motivational speech sa trabaho ng araw na iyon, ngunit sinabi niya kay John na baka mag-sick leave siya upang makaiwas dito, gamit ang pananakit ng likod na nakuha niya mula sa aerobics noong nakaraang araw bilang dahilan. Hinimok siya ni John na pumasok na lang, ngunit nanatiling hindi sigurado si Sherry at nakahiga pa sa kama nang umalis si John bandang 7:20 a.m. Bandang 9:45 a.m., napansin ng isang kapitbahay na bukas ang garahe ng mga Rotten. Ngunit kapansin-pansin na wala ang kanilang sasakyan. Makalipas ang humigit kumulang 15 minuto, sinubukan ni John na tumawag sa bahay nila. Ito ang una sa maraming tawag na hindi sinagot sa buong araw. Sa una, inakala niyang nagbago ng isip si Sherry at pumasok na rin sa trabaho para magturo. Kaya hindi niya ito gaanong binigyan ng pansin. Gayunpaman, matapos tawagan ni John ang sekretarya ni Sherry at malaman na hindi ito pumasok sa trabaho ng araw na iyon, nagsimula na siyang mag-alala kung bakit hindi sinasagot ni Sherry ang telepono at kung bakit hindi nakabukas ang kanilang answering machine kung sakaling umalis nga ito. Inisip niya na baka nakalimutan lang ni Sherry ito at umalis ng bahay ng nagmamadali. Ngunit nagdagdag pa ng pangamba kay John nang tumawag din ang kapatid ni Sherry at hindi rin ito nasagot. Isang kasambahay na naglilinis sa kalapit na unit ang nagsabi na may narinig siyang tila 2 taong nagtatalo at isang bagay na bumagsak bandang 12:30. Pagbalik ni John sa bahay bandang gabi, nadatnan niyang bukas pa rin ang kanilang garahe at may mga bubog na basag na salamin sa driveway. Napansin din niyang nawawala ang BMW na iniregalo niya kay Sherry bilang engagement gift. Dahil may plano si Sherry na mag-call in sick noong umaga, nagtaka si John na umalis ito na hindi man lang siya sinabihan. Pagpasok niya sa kanilang bahay, isang nakakalungkot at nakakagimbal na tanawin ang bumungad sa kanya. Nakahandusay si Sherry sa sahig ng kanilang sala. Wala ng buhay. 3 beses siyang binaril. May mga palatandaan ng matinding pakikipagbuno. Nakatumba ang mga muebles at may nabasag na porselanang florera na pinaniniwalaang ipinukpok sa ulo ni Sherry bago ito barilin. Labis ang pagkagulat at takot ni John nang makita niya ang isang duguang marka ng kamay sa pader. Katabi ng panic button ng burglar alarm, isang tahimik na paghingi ng tulong na, sa kasamaang palad, ay hindi na narinig. May mga sugat si Sherry sa mga braso at mukha na nagpapakita ng pagdepensa sa sarili. At may pasa sa kanyang mukha na maaring mula sa baril mismo. Ayon sa investigasyon, ang mga fatal shot ay pinaputok habang may nakatakip na unan, marahil upang pahinain ang tunog ng putok. Agad na tumawag si John sa mga pulis at sinimulan ang masusing investigasyon ng mga forensic expert. Napansin ng mga investigador na may kagat si Sherry sa braso, kaya kumuha sila ng swab mula sa sugat bilang ebidensya. Mabilis na napagpasyahan ng mga investigador mula sa LAPD na si Sherry ay pinatay ng isang magnanakaw. Nakasuot si Sherry ng bathrobe, nightgown, at underwear, hudyat na hindi siya umaasa ng bisita. Bagamat may narinig na sigawan at tila pakikipaglaban ang kasambahay sa kalapit na unit, hindi raw nito narinig ang anumang putok ng baril
Kaya inakala nitong isang away mag-asawa lamang ang nangyari at hindi ito tumawag ng pulis. Napagpasyahan ng mga awtoridad na tinangkang pagnakawan ng bahay at nahuli ni Sherry ang suspek sa akto. Iniwan ang mga alahas at dinala ang sasakyan sa pagtakas. Natagpuan ang inabandona nilang BMW makalipas ang isang linggo, ngunit sa kasamaang palad, wala itong naibigay na bagong ebidensya. Ang kakatwa pa, ang tanging bagay na tila nawala mula sa bahay, bukod sa sasakyan, ay ang kanilang marriage license. Mabilis na inalis si John Roten bilang suspek sa pagpatay sa kanyang asawa dahil may matibay siyang alibi at walang malinaw na motibo. Bagamat ilang buwan pa lamang silang kasal ni Sherry, labis ang kanyang pagdadalamhati, tumigil siya sa trabaho at tuluyang lumisan sa Los Angeles upang magsimulang muli. Habang mas lumalalim ang investigasyon ng mga detective sa personal na buhay ni Sherry Rasmussen, agad na naging malinaw ang closeness nila ng kanyang ama, si Nels Rasmussen. Hindi kumbinsido si Nels na si Sherry, na may taas na 6 na talampakan at nasa magandang pisikal na kondisyon, ay napatay lamang sa isang bigong pagnanakaw. Hindi basta-basta kayang pabagsakin ng sinumang magnanakaw si Sherry sa ganoong sikip na espasyo. Ayon pa sa mga detective, maaaring tumagal ng hanggang 1 oras at kalahati ang mga nangyari, isang hindi pangkaraniwang tagal kung simpleng pagnanakaw lamang ang layunin ng salarin. Dagdag pa rito, ang taong pumatay kay Sherry ay nagpaputok ng baril nang malapitan sa kanyang dibdib at sinadyang takpan ito ng unan upang pahinay ng ingay. Patunay na hindi aksidente ang pamamaril, kundi sinadya. Dahil dito, agad na inihayag ni Nels sa mga pulis ang kanyang hinala hinggil sa isang taong maaaring may kinalaman sa karumaldumal na krimen. Naalala niya ang isang hindi pangkaraniwang kwento ni Sherry tungkol sa dating kaibigan ni John, kaya't ibinunyag niya ang pangalan ni Stephanie Lazarus, isang detective ng LAPD na nasa kalagitnaan ng kanyang 20s. Bago pa ikasal sina Sherry at John, habang nasa kolehiyo pa si John sa University of California, paminsan-minsan niyang dinadalaw si Stephanie Lazarus. Ayon kay John, ang kanilang relasyon ay walang label at masasabing friends with benefits lamang. Ngunit tila iba ang naging pananaw ni Stephanie. Ikinuwento ni John na ilang beses kinuha ni Lazarus ang kanyang mga damit habang siya ay naliligo at kinukuhanan pa siya ng litrato habang natutulog ng hubot-hubad. Bagamat hindi kailanman itinuring ni John Roten na seryoso ang relasyon nila ni Stephanie Lazarus, na puro lambingan at biruan lang umano, labis itong dinamdam ni Lazarus nang malaman niyang may namumuong relasyon na si John sa isang babaeng si Sherry Rasmussen. Sa isang pagkakataon, nagplano si Lazarus ng isang surprise party para kay John sa kanyang 25th birthday. Hindi niya alam na nakikipag-date na ito sa ibang babae at mas lalo na may seryosong relasyon na ito kay Rasmussen. Nang matuklasan ni Lazarus noong August 1985 na seryoso na si John kay Sherry, nagsulat siya ng sulat sa ina ni John na nagsasaad, "I'm truly in love with John and the past year has really torn me up. I wish it didn't end the way it did, and I don't think I'll ever understand his decision." Habang engaged na sina Sherry at John, inamin ni John na nakipagkita pa siya ng isang beses kay Lazarus matapos siyang tawagan nito, balisa, nang mabalitaan ang kanilang engagement. Naging tapat siya kay Sherry tungkol sa nangyari at nakiusap sa kanya na huwag tapusin ang kanilang relasyon dahil ang tanging ninanais niya sa buhay ay maging asawa niya si Sherry. Pumayag si Sherry. Sa kabila nito, habang engaged na sila, dumating si Lazarus sa apartment na tinitirhan ni na John at Sherry, dala ang kanyang mga ski at humiling kay John na iwaks ang mga ito. Bagamat tumutol si Sherry, pumayag pa rin si John. Nakapagtataka para kay Sherry ang pangyayaring ito, lalo na't nakapang-exercise na damit si Lazarus na nakakaakit tingnan. Matapos umalis si Lazarus, tinanong ni Sherry si John kung talagang tapos na ba ang relasyon nila. Pinanindigan ni John na magkaibigan na lamang sila. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Lazarus upang kunin ang nawaks na ski. Pero sa pagkakataong ito, nakauniporme siya at armado pa. Ngunit umalis na si John patungong trabaho bago siya dumating. Dahil dito, labis na nabahala si Sherry at nakiusap sa kanyang nobyo
Napakiusapan si Lazarus na huwag na muling bumisita sa kanilang apartment. Subalit ang sagot ni John ay wala raw siyang magagawa at pinayuhan si Sherry na huwag na lang masyadong isipin ang sitwasyon. Isinalaysay ni Nels Rasmussen sa mga pulis na isang araw, nagsabi sa kanya si Sherry tungkol sa isang insidente kung saan personal na binisita siya ni Stephanie Lazarus sa kanyang opisina. Sinabi ni Lazarus kay Sherry na hindi pa tapos ang lahat sa pagitan nila ni John at banta pa niyang sinabi, "Kung hindi ko kayang makuha si John, wala nang ibang makakakuha sa kanya." Ikinwento ni Sherry sa kanyang ama na siya ay kinakalaban at patuloy na ginagambala ni Lazarus. Ngunit dahil walang matibay na ebidensya na magpapatibay sa sinasabi ng ama ni Sherry, hindi ito naging sapat para magbigay daan sa anumang pag-aresto o investigasyon laban kay Lazarus. Ayon kay Nels, hindi sinabi ni Sherry kay John ang tungkol sa matinding pamiminsala ni Lazarus sa kanya sa trabaho dahil mas iniisip ni Sherry ang estado ng kanilang relasyon kaysa sa anumang posibleng banta sa kanyang buhay. Sa kasamaang palad, ito ay nagpatibay sa hindi pagkakaroon ng kredibilidad sa mga sinabi ni Nels. Bagamat patuloy na kinukulit ni Nels ang mga pulis kung bakit hindi pa iniimbestigahan si Lazarus kaugnay ng pagpatay sa kanyang anak, tila dalawang teorya lamang ang kinokonsidera ng mga investigador. Na si John ang pumatay kay Sherry dahil sa isang away mag-asawa o kaya'y napatay siya ng mga natatarantang magnanakaw. Gayunman, walang anumang ebidensya mula sa crime scene ang sumusuporta sa alinman sa dalawang teoryang ito. Posible kayang may kinikilingan ang mga investigador? Marahil ay natatakot silang imbestigahan ang isa sa kanilang hanay at harapin ang masaklap na katotohanan na isang buhay ang pinutol ng wala sa panahon. Ayon sa karagdagang mga investigasyon, ipinakita ng mga record ng kaso na may mga taong kasangkot sa unang investigasyon at sa mga sumunod na taon na aktibong nag-conspire upang itago ang mga ebidensya na maaaring magpatibay sa pagkakasala ni Lazarus. Halimbawa, halos lahat ng mga pag-uusap at record ng mga diskusyon ni Nels sa mga pulis tungkol sa kakaibang pakikisalamuha at ugali ni Lazarus ay nawawala. Maraming audio recording ng mga interview mula sa unang round ng interrogation, ngunit lahat ng usapan na posibleng may kinalaman kay Lazarus ay hindi na natagpuan. Ang lead investigator na si Lyle Mayer ay nagsabi na sa kalaunan, napansin niyang baka babae ang pumatay dahil ang pagkakaroon ng mga kagat na marka ay hindi karaniwan sa mga lalaking salarin. Sa loob ng mga taon, walang naitalang aresto. Ang ebidensya ng pagpatay kay Sherry Rasmussen ay itinago sa isang commercial storage. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa si Nels at ang kanyang asawa. Patuloy na tumatawag si Nels sa LAPD upang alamin kung sinisimulan na nilang imbestigahan si Lazarus. Nang malaman ni Nels ang tungkol sa mga makabagong teknolohiya ng advanced DNA testing paglipas ng mga taon, nagkusang loob pa siyang sagutin ang gastos para sa pagsusuri ng dugo, buhok at mga kagat na marka mula sa crime scene. Sinabihan si Nels na wala siyang mapapala mula sa mga pagsusuri kung wala pang itinuturong suspek, ngunit determinado siyang kumbinsihin ang mga pulis na may malinaw siyang pinaghihinalaan. Sa kabila nito, tulad ng maraming posibleng lead sa kaso, ang lahat ng ebidensya ay misteryosong na-check out mula sa storage at tuluyang nawala. Noong 1989, muling nagtagpo sina John at Stephanie Lazarus sa isang scuba diving trip sa Hawaii. Bago pa man sila magkita roon, inamin ni John sa mga investigador na tinawagan niya si Mayer upang tiyakin kung walang ebidensyang maaaring magdawit kay Lazarus sa pagpatay kay Sherry. Sa huli, sinabi sa kanya ni Mayer na wala nang dahilan upang pagdudahan si Lazarus. Noong January 2005, muling binuksan ng kriminalistang si Jennifer Francis ang kaso. Agad niyang napansin na ang mga ebidensya ay nawawala at alam niyang ang mga ebidensya na nakolekta mula sa katawan ng biktima ay karaniwang itinatago sa freezer ng coroner. Pagkatapos ng ilang panahon, kinokolekta ito at iniimbak sa ilalim ng isang file number. Paano kung ang swab ay hindi na ilipat mula sa freezer patungong file?
Tinawagan ni Francis ang opisina ng coroner at nang hindi makita ang swab sa mga records, sinuri nila ang mga freezer ng mano-mano. Sa wakas, natagpuan nila ang cotton swab sa isang envelope kung saan nakasulat pa ang pangalang Rasmussen sa harap. Ngayon, maaari nilang muling subukan ang DNA na nakolekta mula sa crime scene. Doon nila natuklasan na ang pumatay kay Sherry ay tiyak na isang babae, ngunit wala pa rin silang natagpo ang suspect na tumutugma. Gayunpaman, nagpasya na ang mga investigador na hindi na totoo ang teorya ng burglary at kailangan nilang magsimula muli. Agad nilang sinundan ang isa pang lead tungkol sa isang katrabaho ni Sherry na iniulat na may mga alitan sa kanya. Ngunit sa pamamagitan ng discreet na pagsusuri ng DNA, natanggal ang suspect. Sa wakas, nagtuon ang LAPD ng pansin sa isa nilang kasamahan sa trabaho bilang pangunahing suspect, si Stephanie Lazarus. Nagbigay daan ang mga investigador sa kanilang sariling karanasan kung paano maaaring maganap ang isang pagpatay ng isang opisyal ng LAPD. Pinag-isipan nila na mas magiging magaan para sa isang pulis na gumawa ng krimen sa isang araw ng pahinga. At ang mga record ng departamento ay nagpakita na si Lazarus nga ay walang duty noong araw na pinatay si Sherry Rasmussen. Sa huling pagkakataon, dumating na ang panahon upang kunin ang DNA sample mula kay Lazarus. Pinili ng mga investigador na gawin ito ng palihim upang maiwasan na madungisan ang pangalan ni Lazarus sakaling malinis siya sa mga pagsusuri ng laboratorio. Isang espesyal na operasyon ang isinagawa ng isang team upang mag-monitor kay Lazarus at sa kanyang ampon habang papunta sila sa Costco para mag-shopping. Pagkatapos nilang magmeryenda sa isang mesa, kinuha ng team ang isang tasa at straw na ginamit ni Lazarus. 2 araw pagkatapos nito, kinumpirma ng laboratorio na ang DNA ng bibig na ginamit ang straw ay tumugma sa bibig na kumagat sa braso ni Sherry Rasmussen sa isang marahas na laban 23 years na ang nakalipas. Ilang sandali matapos nito, tinawagan ng mga detectives na sina Greg Stearns at Dan Jaramillo si Stephanie Lazarus mula sa lockup ng Parker Center, ang punong tanggapan ng LAPD. Pinili sila para sa investigasyon dahil wala silang personal na koneksyon kay Lazarus. Inutusan ni Chief Bratton na sa Parker Center gawin ang investigasyon upang maisuko ni Lazarus ang kanyang baril at kagamitan bago pumasok. Isang hakbang para mabawasan ang posibilidad na siya'y manlaban o mapagtanto kaagad na siya ang pangunahing suspect. Sinabi ng mga detective na may nakakulong na nais makipag-usap tungkol sa isang kaso ng art theft. Pagkatapos maisuko ni Lazarus ang kanyang baril at makapasok sa silid ng investigasyon, ipinaliwanag ng mga detective na ang totoo'y nais lamang nilang tapusin ang ilang detalye sa kaso ni Sherry Rasmussen dahil lumitaw ang pangalan ni Lazarus sa investigasyon. Sinabi rin nila na nais nila itong pag-usapan ng pribado dahil, bagamat ex-boyfriend niya si Raten, matagal na siyang kasal sa iba at ayaw nilang maging usap-usapan ito sa opisina. Maingat ang mga detective sa pagtatanong dahil alam nilang bihasa si Lazarus sa mga teknik ng investigasyon at may alam sa kanyang karapatang manahimik at humingi ng abogado. Bagamat paligoy-ligoy ang usapan, bumalik din ito sa kaso ni Rasmussen. Unay sinabi ni Lazarus na kakaunti lamang ang kanyang natatandaan, ngunit unti-unti niyang inamin ang ilang detalye, kasama na ang dituwirang pag-amin sa pagbisita sa condo ni Rotten at sa opisina ni Rasmussen. Hanggang sa kalaunay inakusahan niya ang mga kasama ng pagdududa sa kanya. Binanggit ng mga detective na maaaring mayroon silang DNA evidence mula sa crime scene at humiling sila ng sample mula kay Lazarus. Tumanggi siya at umalis sa silid kung saan siya agad inaresto. Kasunod ng kanyang pag-aresto, sinimula ng mga pulis sa Simi Valley ang paghahalughog sa kanyang bahay at sasakyan. Sa kanyang bahay, natagpuan nila ang kanyang journal mula dekada 1980 kung saan binanggit niya ang kanyang pag-ibig kay Rotten at ang lungkot ng malamang ikakasal ito kay Rasmussen. Sa kanyang computer, nakita rin ang mga pagsasearch niya online tungkol kay Rotten noong huling bahagi ng dekada 1990. Nagulat ang mga opisyal ng LAPD sa posibilidad na si Lazarus ay sangkot sa isang pagpatay. Inalala ng mga kapwa detective na aktibo at maaasahan siya.
Napilitan ding ihinto ang kasong kanyang hinahawakan na may kaugnayan sa art theft, elder abuse at real estate fraud dahil hindi ito magiging epektibo kung ang lead investigator ay may kasong murder. Matapos siyang arestuhin, pinayagan si Lazarus na maagang magretiro mula sa LAPD at dinala siya sa Los Angeles County Jail. Inabot ng halos 6 na buwan bago nagkaroon ng bail hearing. Laking gulat ng lahat nang itakda ng judge ang piyansa sa $10 million. Mas mataas sa hiling ng prosecution at higit pa sa mungkahi ng depensa. Sinabi ng hukom na matibay ang ebidensya laban kay Lazarus at may posibilidad siyang tumakas o magtangkang kumuha ng armas sa tulong ng kanyang asawa. Tinuligsa ng kanyang abogado ang desisyon ng hukom at ikinumpara ang itinakdang halagang piyansa sa mas mababang $1 milyong na ipinataw para kina Robert Blake at Phil Spector na kapwa na harap din sa kasong pagpatay. Noong March 2012, napatunayan si Stephanie Lazarus na may sala sa pagpatay kay Sherry Rasmussen. Ipinataw sa kanya ang parusang 27 years sa bilangguan. Ang pamilya Rasmussen ay nagsampa ng kaso laban kay Lazarus at sa LAPD, ngunit isang paunang desisyon ang nagtakda na ang departamento ay hindi maaaring kasuhan para sa ganitong uri ng kaso. Ang kaso ni Sherry Rasmussen ay nagbunyag ng seryosong irregularidad at posibleng manipulasyon sa investigasyon ng LAPD. May mga ebidensyang maaaring nagdawit kay Lazarus na nawala o tinamper, at si Lazarus mismo ay nagkaroon ng access sa mga case files noong siya ay detective na nagdulot ng hinala ng cover-up. Maraming mahahalagang detalye, tulad ng mga pakiusap ng pamilya ng biktima na imbestigahan si Lazarus, ang hindi naisama sa opisyal na talaan. Sa kabila ng pagkakakulong ni Lazarus, hindi na ibalik ang tiwala ng pamilya ni Sherry sa proseso ng hustisya. Ang kaso ay nagsisilbing babala sa kahalagahan ng integridad, transparency, at pananagutan sa mga institusyon ng batas, dahil ang kapabayaan o sadyang pagtatakip ay maaaring magtago ng katotohanan sa loob ng maraming taon. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout-out to Ako si Bruja ng Singapore, Aba Formales, Del Tesco ng Lebanon, Honey G, Farah Jane Tan, Mia Raimundo, Maria Rivers, Jurelia Abordo ng Qatar, Bilog Maldita, Eleanor Boniao, Marilyn Nida, Zen Bayotlang, Elizabeth Araki, Lucy Yuna, Loy Valiente ng Kingdom of Saudi Arabia, Itaseb ng Italy, Gamus, Lexi, Maria Fumoto, Fozia. Maraming salamat po sa inyong suporta sa maliit nating community dito sa YouTube. Pasensya na po kung minsan ay naiiba ang bigkas dahil AI voice po ang gamit namin. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, gagawin po natin ito tuwing Thursday, Philippine Time. Itatapat po natin sa aking day off. Muli, maraming salamat po.